Mga kaibigan, isang magandang umaga sa inyong lahat. Narito na ang isang programang inyong mapapakinggan. Hatid sa inyo ni Mel Elizalde, batikang broadcast journalist, sa kanyang pagtalakay sa mga napapanahong balita sa loob at labas ng ating bansa. Gayon din sa pagbibigay ng mga kalaman na kanyang tinipon tungkol sa kalusugan, ekonomiya, agrikultura, pangkabuhayan, politika at ang sitwasyon sa katahimikan ng bansa. At ngayon, narito na ang guro ng palatuntunan, Mel Elizalde. Get kita. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga minamahal naming taga-subaybay. Kumusta po kayo? At welcome po dito sa ating EB Talakayan. Supposed to be morning tayo naging tanghali na naman. Sensya na po, talagang sobrang dami nating ginagawa. But then, talagang gusto ho namin makapanayam kayo. At so, welcome po dito sa ating programang EB Talakayan again, at saka sa ating pong studio mula sa Elizalde Broadcasting. At ngayon po, ang kapartner natin, ang brilliant, nakasama natin, walang iba kundi si Professor Chot Velasquez. Wow. O Chot, munti ko nang makalimutan, no? Tita, nakakalunod yung brilliant. No? Talaga nang brilliant ka di ba? Yan ba yung panlaba? Hindi. Hindi ba yan, tita? Anyway, so magandang hapon po sa ating mga kababayan, sa ating mga viewers, sa mga subscribers ng Elizalde Broadcasting at yung mga taga-kinig ni Tita Mel dito sa kanyang EB Talakayan. At tita, ngayong hapon na ito, wala si Chairman Ray kaninang umaga. Si Mr. Ray Buendia supposed to Tinamaan be. ng sakit, tita Tinamaan ba? Kala ko tinamaan ng lintik Sakit. Sakit ba? Sir, Yung well soon, sir. Oh. Sir Buendia, get well soon. Tita, pag tinamaan ka ng lintik, masakit din yun, di ba? Ganun ba yun? Makakuryente ka doon, tita. Ganun ba? Yun, sige. tinanong ko kasi siya kung makapag-broadcast siya. Sabi niya, recovering. Dahil kasi nung Recovering? linggo yata, tita, nung linggo yata, tinamaan siya ng ewan ko kung COVID-19. Inuubo no? Ganun ba? Inuubo si chairman. Pero anyway, wala. So, pag-usapan natin, tita, itong controversial na divine wealth. Oo, talagang controversial nga ito pinag-uusapan ng marami, pero hindi ko masasabing pinag-uusapan ng lahat kasi ang palagay po natin ay medyo marami rin pong nakakaalam tungkol dito pero hindi lahat. And so, yan, dahil sa marami kang kaalaman dyan, dahil katoto mo si Sir Buendia di ba? Ito yung salitang katoto na yan, baka sa korte yan, incriminating. Gano'n ba yun? Sige. Ibig sabihin, alam mo naman si Sir Buendia, ang daming kwentong-kwento yan, di ba? At saka sinabi sa'yo, ako, I don't have a time to chat with him that much, unlike you, di ba? Kaya tita, wala kang listener's fee. Ha? Kasi wala kang panahon na makinig Hindi, nakikinig ako at nanginginig pa. Nanginginig pa. Di ba? Pero sige. ako, nakikinig na ako doon kapag nagbo-broadcast kayo, tita. Pag kaming dalawa nag-uusap, may additional na listener's fee ako. Gano'n. Alam ko naman yun. But it's alright. It's okay. Tita, Okay sa alright. Huwag ka na lang magugulat kung biglang mas mayaman ako sa'yo. I'll be happy if dahil magiging mas malaki yung cut ko doon sa may divine wealth. Mas maganda yun. Diba? Masaya ako yun pag ganyan. That's my Yan. dream. Pero kung tita, yung sa cut mo ay bibigyan mo pa ako, ay welcome din yan, tita. Walang problema. Alam mo naman, tita mo, hindi madamot Lalo na pag may pera tayo. Madamot lang tayo pag wala tayong pera. Hoy, mga kababayan ko, ito po ang katotohanan, diba? Pag wala tayong pera, minsan pinagkakamalan tayo maramot. Pero yung maramot na yan, pag nagkapera yan at hindi kayo binigyan, punyeta, layasan nyo na. Diba? Tita, meron mga batang nakikinig sa atin. Walang bakit? bawal yun. Masisensored tayo, tita. Tama yun, di ba? Bakit? Di naman ako nagmumura. Ano lang yun, di ba? Kasi yan ba yung tita yung nilalagay mahal sa... yun, hindi mura yun, di ba? Tita, yan ba yung nilalagay sa buhok? Oo. Di ba? Yan. Sige. Tita, wag kang... Let's now, about it. proceed. Ayan. Divine sige. wealth. Ano ba yung divine wealth na yan?
Well, tita, actually, gusto ko muna titang mag-shoutout dito sa mga nanonood sa atin, na sila Jana Villato, si Lesardo Villapando, tsaka si Ray Allen Obias Carcido. Yan. Ayan ba yan? Magkakamag-anak ba yan? Para magkakatunog yung mga pangalan nila, di ba? Hindi. Magkatunog lang, tita, ganun pero hindi sila magkakamag-anak. Okay, alright. Magkakaklase. Magkakaklase. Ito yung mga batang mga OJTs. Mula sa Welcome, Electron College of anak. At Technology. mga magagaling na bata ito. May humabol pa, tita. Sino yun? Si June Bombay. Yan na isa ko sa mga anak-anakan ko. Hello, anak. I thought you'll be going to visit me. Hanggang ngayon, inaantay kita. Ito ay kapatid ni Fernan Hota. Isa rin ito sa mga si Hota. Ka Pero Fernan. ito yung pinakapogi sa kanila, si June Bombay. Wow. Pag nakita mo yan, kaya siya tinawag na June Bombay, he looks like, not a Filipino, he looks like Bombay, an national. Indian national, yes. Oh. Hello po, Tita Mel. Good PM po, watching from Marikina. Okay, Wow. thank you so Sa much. mga taga Marikina dyan, magandang hapon po sa inyo lahat. June, pumunta ka rito ha, inaantay kita. At ipasa nyo po itong ating link dahil kasi maganda yung ating pinag-uusapan. Tita, magkakapera ba sila dito? Makaka ba silang Malamang. Sige, pwede, paniwalaan natin to. Sige. Okay. Actually, tita, yung Divine Wealth, dito sa mga OJTs natin, in-explain ko kasi sa kanila yung program natin. And I'm explaining na itong Divine Wealth, hindi ang pinag-uusapan sa eskwelahan, tita. Oo. Kasi ang pinag-uusapan sa eskwelahan, ang karaniwan, yung wealth of the nation. Yes. Yung kayamanan ng buong bansa. Tapos, yung iba naman ay merong mga corporate wealth at yung iba ay merong family wealth. Ngayon, yung iba naman merong personal wealth. But this kind of wealth is very different. Ayun na nga, tita. Diba? No? Makinig kayo, makinig kayo dyan. Controversial yun, tita, yung okay. divine wealth. Diba? Controversial. So, what makes it divine? Yeah. Diba? And, yan ang question natin. What makes it divine? So, tapos yun nga, tinatanong, diba? Saan nang galing yung divine wealth na yan? At ano-ano ang nakapaloob dyan sa divine wealth na yan? No? So, ayan, tita, yung mga gusto nating pag-usapan. Pero, ang natin dito, tita, is that this is something that needs to be known. It is a subject of inquiry. Totoo yan. Ayan, tita. No? Maraming katanungan. Sa totoo naman, tita, ikaw din gusto mo rin malaman kung totoo yan. Oo nga, hindi ako makapaniwala. Ito ba'y katotohanan o guni-guni? Diba? Ayan, no? Ayun ang gusto kong malaman. Ngayon ako, tita, bilang isang academician, merong mga pagtitimbang natin, tita, tungkol sige. dyan sa Sige, timbangin mo. katotohanan. Bahala ka. Sige. Una, ito, tita, no? Suppose ito ay isang social reality. Yan. So, maganda yon, tita, no, kapag ka social reality. Ibig sabihin, ito ay true. Ito ay merong mga hard evidences That's na good. makikita natin. No? Halimbawa, tita, yung bang presence ng Elizalde Broadcasting, yan ba ay isang social reality? Meaning, hindi ba tayo guni-guni lang? Nakikita tayo at may mga ebidensya tayo, may opisina tayo. Tita, hawakan ko yung braso mo, baka sige. lulusot yung kamay ko. Tita, Ay, bakit hindi ko mahawakan yung lumulusot yung kamay ko? Baka ghost ka lang, tita. No. Sige. Hindi ka ghost. Another, So, hindi, yun muna, tita. No? Kasi ang pinag-uusapan natin dito, no? Ito ba ay isang social reality? Merong dalawang alternatives. ano yun? Maaaring ito, tita, ay isang urban myth. No? O di Urban kaya urban myth? legend. Unahin natin, Akala tita, ko, yung urban may I myth. interrupt you, sir. I thought myth is from the provinces. Pero ito, urban, Bakit meat? Di ba, kala mo karne. Tita, yung Hindi, meat, meat yung na- yung MYTH, right? Yes. Ayun nga, tita, yung Urban myth. myth. Para bang, mythology. parang hindi katotohanan. Parang gano'n. Ngayon, ito actually, tita, meron tayong Urban myth. definition. No? A story about? Ito, mula to sa Oxford Yung- Advanced Learner's Dictionary. Yan ang sabi. Hindi, A story about a strange event that is supposed to have happened but did not really happen. That is often repeated and that many people believe is true. Yun ngayon, tita, yung So, yung mga elements niyan. So, hindi masyadong buo.
Una, tita, it is a story. Aha. So, yun yung tanong natin. Ito bang divine wealth ay isang story? Mhm. Diba? So, kailangan ma-qualify natin, no, kung ito ba ay isang story. About a strange event, yun tita yung tanong. Is it strange? Yung story ba ay strange? Very strange. Yung, Oo. what makes it strange, tita, no? Yan, kailangan maintindihan natin yan, di ba? Tapos, it's supposed to have happened, but did not really happen. Ibig sabihin, dapat mangyari pero hindi nangyari. Yung parang sa kwento, nangyari. Mm. Pero, Sa katotohanan, hindi nangyari. anak ng baka. Layo ang labo nun. No? Yun ngayon nga, tita, yung gusto nating malaman. Sige. Pero, meron pang siyang element. Oh, what is it? Often repeated and many people believe is true. Abe, parang marites ang dating yan. Hindi ba? Yun na nga, tita, parang often repeated marites. but so many people believe it. But then, pero hindi totoo. hindi totoo. Ay, ano yung marites? Magbigay tayo, tita, na ano. Okay. Ano ba yung isang story? Ito yung, allegedly, no, si former President Ferdinand Marcos, no, ay naging abogado Mhm. ng certain family. Mhm. Tapos yung family yun, tita, Pakayaman. napakayaman. Yes, diba? I've Narinig read mo rin that. yan, tita? Yes, oo. Nabasa ko yan. Okay, tama. Hindi mo lang, tita, nabasa yan. Narinig ko pa. Kinuwento mo rin yata yan, tita. Oh. Marites din ako. O, sige. Okay, tama, tita. Ah. Narinig mo, nabasa mo, naikwento mo ko rin. pa. Oo, diba? Ngayon, siyempre. Hindi mabubusalan ng bibig ng tao. Tandaan nyo yan, ha? Ayan, Mga chismoso. Sige. Okay. Iba pa ngayon, tita, yung element na naniniwala ka ba doon sa kwento na yan? Well, in a way, naniniwala ako. Naniniwala ka, tita. Pero Oo. ito yung tanong dyan, tita. Oo. Meron ka ba lang ebidensya? May nababasa akong mga ebidensya. You're talking about Yun, yung story ex-president na yun. o former Kasi President Marcos. Tita, ang mga interesting dyan, di ba? Una, alam natin na totoong tao si former President Ferdinand Ferdinand Marcos. E. Marcos. At alam din naman natin na mayaman siya. Mhm. Marami siyang ginto, di ba? Mga gold bars, tita, no? Pero, yung bang naging abogado siya nung isang particular group, teka muna, tita, abogado siya, di ba? Siyempre. Pumasa siya sa Kilalang abogado yan. Oo, At diba? sa katotohanan, nung nagkaroon siya ng kaso, pinagtanggol niya ang kanyang sarili. behind bars. Ayan, behind bars. At siya ay naging matagumpay. Kaya lalo siyang sumikat, di ba? So, interesting, tita. Itong mga elements na ito ay alam natin na common knowledge niyan, tita, di ba, na totoo, di ba? Oo, Na totoo. totoong tao siya, naging abogado siya, at may kayamanan siya, di ba? Ang hindi ngayon natin, tita, matiyak ay yung pagiging abogado niya ng isang particular family na mayaman na binigyan siya ng sandamakmak Na ng kayamanan. mga ginto. Ginto. Yun, tita, ngayon yung so, ang tanong diyan, tita, yan bang kayamanan na yan ay social reality or isang urban mythology? Ang tanong, tita, nasaan ang ebidensya? Kasi sabi nga nila si former President Ferdinand Marcos, talagang dati na siyang mayaman, di ba? Dahil sa kanyang profession at saka yun nga, isa sa mga niya, maging mayaman siya, yung isang niyang kliyente na yan na tinutukoy natin. Pero hindi natin ma-prove kung gaano talaga. Yun na nga, ibigay sa tita, kanya. yung element doon Oo. na sino, totoong tao ba yon yung naging client? Kasi tita, ang kwento pa dyan, talagang napakarami na itong Vatican, no, ay kasali doon sa may usapan. Wow. Meaning to Isipin mo say, talagang ibang klase yan. Maraming kung totoo yan. Maraming diba, ginto tita? yan, di basta ano. Oo, ngayon, ganito. Tons of gold. Hindi lang, tita, basta tons. Diba? Taksan-taksan. Hundreds and thousands of metric tons Yun nga, of metric gold. tons of Alam mo, gold. tita, Where is it now? teka muna, tita, meron lang akong gustong linawin kasi meron akong confession. Ang unang confession ko, tita, wala sa akin yung mga ginto, Baka akala mo na sa akin, tita. Yan ang unang kong confession. Sige. Pangalawang confession ko, tita,
yung tunay na ginto, tita, na nakita ng dalawa kong mga mata, apat daw pala kasi nakasalamin ako ng apat, no? Tsaka nahawakan ng aking mga kamay, tita, no? Alahas lang. So, hindi 1 kilo no, alahas lang, Baka tita, ilang yung- gramo lang yan. Tapos marami naman ako nakikita niyan sa mga pawn shop, mga ginto, tita, yan. Pero yung bara-bara ng ginto, tita, yung mga tinatawag na gold Bars of bullions, gold. tsaka yung gold bars, Mm. sa picture ko pa lang yan, tita, nakita. Ako din, sa picture ko lang din nakita yan. So, ikaw, tita, Maraming no? aligasyon na ito raw, ganyan-ganyan. Isipin mo, sa edad mong yan, tita, hindi ka pa rin nakakita ng Gold bars. Ng gold Not yet. bars, Oh, diba? pero yung mga ginto ng alas, marami na ako nakita niya. Mas marami ka pa nakita sa akin, tita. So, yan ang isang limitasyon natin, tita, no? So, yun ngayon, tita, yung ang question doon, di ba? Ito ba ang kayamanan na ito ay isang reality o isang mythology? Ngayon, tita, ito yung isang interesting. Mm. Doon sa kay Mel Tiangco, tita, Mm. tinalakay niya yan Oh, talaga? When was that? Hindi ko narinig yan, ago, tita, no? Sometime ago. Actually, makikita pa natin yan sa YouTube, no? Well, Tapos, kailan marinig ko yan? eto, tita, talagang ipinakita yung mga ginto. Maraming ginto. Si Imelda Marcos ang nagpakita. Kaya parang napanood ko yata yan. Oh, yan. So, talagang merong. Yeah, ganon, I remember. Diba? At least that's documentary. Di ba, tita? No? Ngayon, eto, tita. Merong allegedly isang document no, na pirmado ng mga ilang tao, tita, na alam nating nag-exist din. No? Pero yung marami sa kanila, sa balakit na yung no? Halimbawa, pirmado ni former President Cory Aquino. At ang mga kasama pa doon mga pangalan, tita, sila former Senator si Tolentino. No? Tapos nandoon din, tita, si Franklin Drilon. Tsaka si Senator Laila de Lima. Hindi, iba pa ito, tita. Iba pa yan. Ito yung kasi yung si Senator Tolentino, siya yung, natama ba ako, tita? Siya yung naging PCGG chairman. Oo, siyang... Di ba? Naging PCGG. Ngayon, doon sa document na yun, tita, sinasabi na dinideclare, no, ni former President Ferdinand Edwin Marcos na wala siyang, yung kayamanan na yun, tita, ay hindi sa kanya at ito ay divine wealth. Sino yung divine... Ano yung divine wealth na kanyang tinutukoy? Yun na nga, ang nakalagay doon, tita, sa document na nabasa ko, no? Dito pinakita natin yung dito. Ay divine wealth sa document. Ano yung divine... Ano yung divine? No? Ni and properties. Yan, tita. Assets and properties ni former and late President Ferdinand P. Marcos ay hindi ill-gotten wealth kung hindi divine wealth. Yun ngayon, tita. Ngayon, ang strange diyan, tita, nasaan yung document na yon na signed? May dokumento ba yan, divine wealth? May yung letter na yon, tita, nakita ko yung letter. Ang tanong ngayon, tita, yan. Letter about what? Who wrote the letter and who signed it? Ang nag-sign nga, tita, ay si former President Cory Aquino. Pero bago tayo Umarangkada. Let's read yung mga viewers natin. Miss Rebecca Servito. Ako po si Rebecca Servito, taga Lao, ang Samar. Northern Samar. Northern Samar ang nanonood. Ako, totoo yun ang sinasabi ni Sir Ma'am. Ni Sir Mamel. Ang may-ari, Diyos. Wow. Ang hirap po yata pag-usapan na pag may-ari and Diyos. Parang may-ari ang Diyos Parang we are talking about yung reality and we're talking about God. So, kaya, ganito, tita, no? Ang isang way para i-reconcile ito, problema ito, tita, ng mga scholars. Diba? Sige. Kapag ka mayroong mga ganyang problems, diba? Ang nakikita kong resolution dyan ay ganito. Everything on earth belongs to God. Definitely. Kaya by that definition, tita, etong wealth na to is divine. Pero ang problema naman, tita, doon sa may definition na yon is that technically everything talaga, as in
kung meron kang tita yung maganda mong relo, no? Papalit ka ng relo di ba? Yan, divine wealth yan technically, di ba? Tapos ano bang kayamanan diyan ni Miss J, no? Buksan natin kaya yung bag, tita. No? Makita natin yung mga kayamanan niya. Divine wealth din yon, tita, di ba? Tita, yung bang salin mo na-declare mo na? Wala akong salin ngayon. Ayan na, tinatago mo yung mga kayamanan mo, tita Divine wealth yan, tita. Ganun ba yun? Pero Sige. ngayon, ang pinupunto ko dito, tita, ay ganito. Kapag yun ang premise ng definition, no? And declaration ng divine wealth, hindi nare-resolve yung problem na Kaya nga, mahirap ma-resolve yan. Paano? Di ba? kaya nga tita nandoon tayo sa kwenta tanong na is this an urban mythology or is this a social reality? Yun tita yung tanong diyan. Meron pang isang definition no na yung urban legend. Tita alam mo ba yung mga urban legend tita? Narinig mo na ba yan? Yeah. Tita, magbibigay ako sa iyo ng isang urban legend. No? Baka narinig mo na ito no? Alam mo yung Armalite daw, tita? Yeah. Yung Armalite daw ay na-imbento ng isang Pilipino na ang pangalan ay Armando Lite. Lite. Kaya Armalite, Armalite. Is that so? Yeah, urban legend yan, tita. No? Okay. So, there is no guy of the name Arman Lite na sa kanya ipinangalan yung Armalite. So, that's an urban legend. There is another urban legend, tita, na ito, nagsisirculate din talaga ito ng gusto, no? Yung fluorescent lamp. Fluorescent. Alam mo ba yung story ng tita? Ito daw ay na-develop ng isang Pilipino. Naman. Talagang mga great ang mga kababayan ibang natin. klase mga Pilipino. Kung ano-anong naimbento, tita, pati kwento No? Ang pangalan ay Flores. Kaya ipinangalan sa kanya yung fluorescent lamp. Fluorescent lamp. Ang alam natin, tita, yung si Thomas Edison doon na may bulb, di ba? Pero yung fluorescent ay kay Mr. Flores. Sino bang Flores, tita? Di ba si Maraming Tito Flores. Winfred Flores? Gomez yan. Gomez, hindi Flores, ha? Hindi, Gomez. Tita, baka nagkakamali ka lang kasi baka pwede kang mangolekta ng ng royalty. Gomez yan. Pero Flores, ibig sabihin ng flowers, di ba, Kamag-anak tita? ni Father Flores. Gomez. Gomez. Oo, yung mother niya. Talagang mistiso. Oo, historical. talaga. Ibig sabihin, tita. Nadadnan ko pa yung lola niya. Spanish speaking, tsaka pirikong-piriko ulong. May- Talagang makamag-anak nila. May evidence talaga, Yes, tita. oo. Nakita Mga ng Gomez. dalawang mga mata mo, tita. Kaya di naman Nahawakan kamukha mo. siya ng mga Oo. ewan. Tita, sinasabi mo lang sa amin na napakagwapo ng husband mo Ha? Hindi, hindi mukha ba yun? siyang ikastila. Oo, hindi. Kaya nga hindi sinasabi mo lang sa amin na napaka-pogi ng lover boy mo Ngayon, pogi na ina na siya. Anyway, going back, tita. So, meron pang isang urban legend, tita, na na kumalat sa buong Pilipinas, no? Alam mo ba yung moon rover daw? Naririnig ko. Na ganito yung kwento, tita, no? Isang Filipino engineer, no, ang nakapag-develop nung moon rover na yan na ginamit noon sa buwan. Di ba? Alam mo naman, tita, yung kwento di ba, na yung mga Amerikano Nagpunta sa buwan. nagpunta sa buwan. At pagkatapos, meron silang ginamit na moon rover. Yung moon rover na yon ay gawa daw yan ng isang Pinoy. Pilipino. Iba nga talaga yung naman. mga Pilipino. No? Ang Ang galing. problema, tita, ay kwento lang din yon. No? Isang urban legend Legend na din siya. naman. So, yun ang mga problema. Ngayon, tita, yun ang tanong. Sabi ng dictionary from Oxford Languages, ang urban legend daw, tita, no, ay humorous or horrific story or piece of information circulated as though true, especially one purporting to involve someone vaguely related or known to the teller. Yan. So, ang mga problema dito, tita, no? Yung ibang elements ito, alam natin na totoo. Pero yung ibang bahagi ng kwento, yun ang hindi natin alam. ma-determine kung totoo O o hindi. hindi. Yan. Kasi yun nga, tita, no? Ang hinahanap diyan
meron ka bang Ebidensya. ebidensya? O, yung hard evidence. Oo, kasi kung walang ebidensya, kwentong kutsero yan. Diba? Oo, ngayon, halimbawa, pagpalagay muna natin, tita, na yung, may sinasabi, tita, na giving it the benefit of the doubt. Mhm. Kunwari, totoo. Pagpalagay nating totoo, Totoo. kunwari. Pagpalagay nating totoo, wala nga lang tayong ebidensya na hindi totoo. No? Pero wala rin tayong ebidensyang Na totoo yan. totoo. No? Maliban doon, tita, yung isang dokumentong gano'n. No? Pero actually, tita, meron tayong kasama dito, huwag na lang natin sabihin yung pangalan, ano? Baka kasi kidnap, no? Maraming clippings, tita, di ba? About itong mga kayamanan na ito, no? Ngayon, ito rin, tita, yung tanong. Yung bang mga clippings na yon ay authentic? Hindi natin alam kasi maraming silang mga nakapirmang malalaking tao, no? Pero nakita mo rin yung mga Oo, clippings na yun, mga tita. clippings na yun. At saka Oo. talagang nakalagay pa sa pahayagan lahat. Iyon pa, tita. Mga magazine na pang-international. Dito ngayon, tita, papasok yung tanong. Yung bang ating mga yung news institutions na ito ay credible? Most probably, kasi hindi naman yan maglalakas loob kung wala silang ebidensya bago ilagay yun sa isang news item or whatever. Sigurado ka, titang, hindi Yeah. marites. Hindi marites yun. Palagay ko may pinagbabatayan sila kasi meron tayong batas dyan bago ka magdeklara ng kung ano-ano dyan, kinakailangan you are so sure about what you are talking about, right? Tita, alam mo ba, merong isang kilalang na newscaster. Nagkamali siya, tita, ng ng pagbitaw niya ng information kasi merong sinusubaybayan silang isang batang babae na binaril, na coma. Nung isang one time, nagkamali ng bato, akala niya namatay na. So sinabi niya, masamang balita po, nakakalungkot na siya po ay namatay Pumanaw na. na. Mali. Biglang may tumawag sa kanya, hindi pa ho patay yung anak ko. Buhay Alam mo, pa. sasama yung kanyang parang kahihiyan niya, tita. Nag-resign siya doon sa may news station nila na yun no. Dahil doon sa kasi nga usapin ng accuracy. Isang galing yung impormasyon na sinabi niyang patay na nga. Itong problema kasi, di ba, tita, hindi pa develop nun yung cellphone Ang gamit nun, two-way radio. Ngayon, pag yung two-way radio, tita, gano'n, di ba? Inuulat sa gano'n. Gusto ko lang i-update na siya ay Patay. Akala niya patay na. patay na. Kaya nga sinabing akala, hindi tiyak. Di ba? Akala, malayo pa yung sasakyan, tumawid, patay, nabangga. Ngayon, sister, tita, in-announce niya nasa national Ayun, oo. television. So, Marami namang ganyang nangyayari. Katulad yung news sa isang kilalang artista na mayaman na nagpapagamot sa Amerika. Ilang beses ba sinabing patay na yung tao? lalo nga sa social media, Kaya tita. nga, Yung patay na raw, disinformation, inuwi na raw. tsaka yung Oo. misinformation. Inuwi mo yung mga ginagawa fake nila news. na yan. Ito yung, tita, yung isang problema. Dapat hulihin na yan We are in the age, tita, ng tinatawag na post-truth. Narinig mo na ba yan, tita? Yung post-truth. Tapos merong silang ganitong dictum, it need not be true. It just have to look like it's true. Ba, masama yun. Actually, hindi naman totoo yun. It looks like it's true lang. Yun na nga, tita. Oo, Pero diba? ginagamit yan, tita, yung ganyang mga propaganda, no? Para pag-usapan. Pwedeng, tita, Oo. for entertainment Yes, purposes. oo. Pero ginagamit din yan, tita, na mas masama sa politics. Alam na natin yan. Yes. Ang anong point ko dito, tita? Ang point ko dito is the credibility noong mga nagsisirculate ng information. Kasi sila din, tita, Nawawala yung pinanggagalingan. kanilang kredibilidad. Yung pinanggagalingan Hindi na nito kapani-paniwala sila. So, yun ngayon, tita, kaya babalik tayo dun sa ano yung mga evidences. No? Ngayon, kanina sabi ko, tita, premise natin, giving it the benefit of the doubt na meron nga talagang kayamanan na ganyan. Ang isang usapin dyan, tita, ay baka naman yan ay merong isang conspiracy. Malamang. Tita, alam mo ba yung conspiracy? Oo, nakita na natin yung ibang dokumento na binigay ni Mr. Bandia.
Eto tita yung yung Circular 49. Yes. What Pero is it? okay, bago natin tita himayin yung Circular 49 uli, no? Meron akong ikukwento sa iyo. Ngayon, sige. hulaan mo tita kung ito ay urban mythology, sige, no? O ito ay social reality. Nung World War II tita, no? Yung Japan, sinakop niya yung mga bansa sa Asia. At pagkatapos tita, ang huling-huling bansa na hindi niya actually nasakop ng gusto, yung China. Kasi tinulungan ng Amerika. No? So, pero yung most of China ay nasakop din. Plus, all other Asian countries. Kasama tita ang Pilipinas. Ngayon, anong meron tita doon sa mga bansang yan? Kayamanan. Kayamanan. Ngayon tita, ang nangyari, kinuha ng mga Hapon, ng Empire, ng Imperial Army of Japan, ang lahat ng kayamanan ng mga bansang ito ng Asia. At inilagay sa barko. Paano mo nalaman yan, tita? Tita, Nabasa tita, ko na yan magsabi ka na, ilang taong ka na, tita? Oo. Pag mo sabihin yung edad ko, dahil alam mo, matagal ng panahon yan, di ba? Matagal ng istorya de una mo yan. At alam natin na ang mga kayamanang yan ay questionable ngayon. Nasaan, tita, yung kayamanan? Ang sabi nila, nasa ilalim ng dagat na nasasakupan ng Pilipinas. Teka muna, tita. Am I right? May mga tanong ako dyan. Ano? Sinong source mo dyan, tita? Credible ba yan? Credible palagay ko. Maraming nagsasabi. Kaya nga daw yung island na yan dito sa atin sa Pilipinas ay talagang well-guarded. At walang nakakapunta ron sa karagatan na yun dahil nandoon pa marahil ang isang barkong nalubog na punong-puno ng mga kayamanan, mostly ginto. O Tita, kala mo, huli ko sa balita, no? Hindi. Tita, marites ka talaga. Oo. Ganito, Dapat tita. pag nasa media ka, marites ka. Kung hindi, tangi ay ang dating mo. Diba? Huli ka sa balita. Yung balita mo, panis na. Panis. No. Sige. Kaya- Panis na yung balita ko. Hindi pa nga naman, tita. Sige. Dagdagan natin, tita. Sige, dagdagan mo. yung- Mas marami kang alam, of course. Ganito, tita, yung dagdag na kwento dyan. Sige. Hindi mo sinabi kung gaano karaming, ilang barko ba yan, tita? Parang Isang barko, dalawang dalawa, barko, tatlo, apat, tatlo, lima. yung isa nakauwi, yung dalawa hindi nakauwi. Parang gano'n. Ganun ba yun? Di ako tuloy, tita. Paano? Ayon sa meron Istorya. meron sa radyo, tita, Oo. bubuwit. Yung mga bubuit, naririnig ko yan. itanong natin sa- Ngayon, sa bubuit, Oo, ayon sa akin bubuwit, no? Tita, hindi naman napakarami, pero dalawang barko lang. Nyeta, hindi marami yung dalawang barko. Ang problema ito, tita, dalawang barkong malalaki. Oo. Alam mo, tita, kung gaano kalaki ang mga barko ng Hapon noong World War II. Ganito, tita. Nung one time, meron silang ni-release na barko sa dagat. Ano yan, tita? Top secret. Kailangan hindi malaman ng mga tao na mayroong barkong na i-float nila sa dagat. Pag bagsak, tita, nung barko doon sa may dagat, nag-create, tita, ng Napakalaking wave. Flood. yung Oo, wave. oo. So, umapaw, tita. Ibig Nagkaroon sabihin, ng baha. that big. Ang laki ng displacement, tita. Ganyan ang mga barko ng Japan. Nung Nung pa World yun, War II. How much more ngayon, di ba? Siyempre, yung mga aircraft carriers. Oy, tita, ako po si Rebecca. Ay, ito, dalawang barko. May marites din si Inday Chody. Si Chody, dalawang barko. Ang isa ay nalubog. Inday Chody, sa Mon. Sa Mona, ano yan? Marites, di ba? Sa kapitbahay mo lang yata yan no? Dalawang barko hello, daw. Tita Mel. Sige. Hello, tita. Hello. Hello din kay Inday Chody, no? So, tita, ganun kalalaki. Kaya kahit dalawang ganun lang kalaki, kung ganun kalaki, tita, napakarami nun, tita. Tons of gold. Tita, imaginein mo, no? Halimbawa, ito lang kwarto na ito. Kung punong-puno ito ng kayamanan, no? Mula sa lapag hanggang sa itaas, punong-puno. Ganun karami. Napakaraming kayamanan yan, tita. So, yan ang may problema tayo sa signal, tita, no? Nawawala tayo. Ba't naman nagtago ka, tita? Okay, ganito. Live stream mo muna, Jana, at tayo magbe-break.
Oh, tita. Ayan, Nawala nagkaroon sa tayo ng technical problem. problems. Technical knockout tayo kanina. Oo. But we're back. Sabi ni Inday Chody, tita, ha ha ha, masayang usapin, Tita Mel and Sir Chot. Oh. Masayang usapin ba to? Oo. Okay. Hindi, ganit, nasa na nga ba yung sinasabi, kinukwento ko, tita? Nawala na ako no? Yung malalaking barko. No? Ganong kalalaking barko, tapos kung ano ba, itong kwarto lang na ito, tita, napakaraming kayamanan, punuin mo to ng kayamanan, ano? Ba, yun ang kamangha-mangha, tita. Pero, meron ako, titang idadagdag na mga detalye doon sa marites ni Inday Chody. No? Una, allegedly, tita, yung mga barko na yan, no? Nung si General Yamashita ay dumating sa kanya yung intelligence report na ang Amerika ay pabalik na sa Pilipinas, inutusan yung 2 barko na yan, tita, na umuwi ng Japan. Ngayon, nung pauwi na yung 2 barko, tita, sa Japan, yung isa nakarating sa Japan. Yung isa yung sinasabi ni Inday Chody. Alamin natin nga ito si Inday Chody, may nalalaman, tita. No? Baka alam niya kung nasaan yung isang barkong lumubog eh. Pero actually, tita, no? Alamin natin sa kanya kung tama yung impormasyon ko. Ikukwento, ibubulong ko sa'yo, tita, kung saan. Tita, sa ano? Sa Romblon. Sa Romblon? Narinig mo, tita? Yes. Baka kasi marinig ng mga audience natin, kaya binubulong ko lang sa'yo. Ang dami kong mga kasamang taga-Romblon. Pero bago yan, si Mr. Melvin Macanit is watching. Oh, yan, Ay, si Mr. Kagawad. Melvin, Kagawad, ginagamit mo ba yung pinadala ko sa yung gintong violet na kutsara at tinidor? Tita, yan ba galing ba yan doon sa Divine Well? Oh, doon pa nga galing yan eh. Baka nandun sa may barko, tita. May dadagdag ako, titang information tungkol dun sa ano. Yung kwento na yan, actually, tita. Oy, sabi ni, talagang maraming alam. Alam ko, sa Romblon. Day Chody. Alam niya. Chody, talagang ano ka. Dami mong alam, Inday, baka mamaya makidnap ka. Baka makisnap ka, bala ka. Ngayon, tita, no? Ang source ng information tungkol dyan sa kayamanan na yan, tita, no? Actually, ay yung nasirang professor sa University of Santo Tomas. Sino yan? Ang pangalan ay si Professor Ernesto Gonzales. Siya ay from London School of Economics. At ito, tita, ay official lecture niya sa UST. And so, that's yung credibility na to, tita, compared mo yan kung nasa news. Oo. Mas mataas ang credibility nito. Kasi, Tsaka kung saan nag-aral yung tao yan sa London School of Economics. Wow. At yung occasion, tita, hindi kwentong barbero. No? Kung hindi, ito ay official na lecture. That's good. Yun, tita, yung kwento. Ngayon, tita, ang tanong, gaano karaming Pilipino ang nakakaalam tungkol doon? Yan nga. Sabi nga natin itong Divine Wealth, maraming nakaalam tungkol dito. Ngunit, nakakasiguro tayo na hindi lahat alam. Opo. Pero, tita, ako alam ko, matitiyak ko sa'yo, tita, na maraming ding nakakaalam. Pero nga hindi nga lahat. No? Kasi ano, na raw tayo, 140 million na raw tayo. Ano bang marites sa'yo, tita? Huling alam ko, 110 lang eh. Hindi, million. Talagang mga ganun na. Para mga puneho yung mga Pilipino. Anak ng anak eh. Ang bilis mga anak. Kahit ang hirap ng buhay. Reklamo ng reklamo. Bilihin, pero anak ng anak. Ngayon, parang tita, kuneho. Tita, naging membro kasi ako ng isang organization na merong membership nationwide sa bawat region. What is it? Pwede ko bang sabihin yung Siyempre. pangalan ng ano? Yung organization, kasi naka-SEC registered naman to, tita. No? Yung kapisanan ng mga katutubong mamamayan ng Maharlika. Talaga. So, naging member ako dyan, tita. Ala ko, kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas. Ikaw, tita, yung membro noon.
Di ba? So magkaiba tayo, tita, ng Oo. membership. Oo. Yung sa akin, tita, Maharlika, medyo Talaga mas matinik ka talaga. mayaman kami, Oo, tita. oo. Mga Maharlika. Sige, di ba? continue. So, meron kaming membership niyan, tita, no? Across the country. Mhm. No? Sa lahat ng regions, no? Muntik pa nga ako doon maging presidente, tita, no? Umayaw lang ako kasi ang interest ko lang, tita, maging presidente ng neighborhood association. No? Ikaw, tita, baka gusto mo. Wala akong ambisyon na ganyan. Ayaw mo rin ganon, tita. Ayaw. Neighborhood association ka lang din. Ayaw. Ayaw mo Miski din. na neighborhood association. Pero, Makapaglilingkod tayo sa bayan even you are not somebody in the Ibe. neighborhood or oh, what. pero Diba? tiyan mo na, tita. Di ba naging MPSTA ka noon? Ano bang position mo doon? That was when I was still a teacher in Oh. Division of City School of Manila. Naging board member po ako ng Manila Okay, Public School tama Teachers na. Association. Buong Manila yan, tita, Oo, di ba? buong Manila. Ayaw mo ng Luckily. Philippine Public School Hindi. Teachers Association. Iba yun. Sa Oo, yun national yung level. kabuuan, national level. Ito Sa NCO, Manila. 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 Inayawan mo na yung pagka tumaas doon, ha? Pero tingnan board yun, natin. tita. Mataas din position na, ha? Ano ba yung ginagawa, tita, ng board? Nagsusulat sa board. Marami Anyway, tayong- tita, Oo. going back doon, no? So, yung piece of information na yun, tita, na sinabi ko, no, na there is a good reason, no, to really believe in that, na ito, yan ay totoo, no. Ngayon, ang tanong, tita, yan ba ay divine wealth? Yung kayamanan na yon, tita, ay divine wealth ba yan? Well, sabi kasi, di ba, yung mga buong kayamanan sa buong daigdig ay belongs to God. Oo. Diba? So, by that definition, Oo, divine wealth. doon natin ibabase, no? Kasi saan man galing mundo yan, kasi sabi nga, nasasakupan ng Japan noon na kanilang nasakop ng mga iba't ibang bansa na hakwat nila yun. Warloot yan, tita. Kaya nga, Oo, warloot. warloot. Kasi na-invade nila yung mga bansa na yun. So, yung mga kayamanan pinagkukuha nila. Kasi tita, ako, ang question dyan, tita, no, na kung ito ay warloot, no, sino may-ari? Aba, hindi sila may-ari nun. Sino sila, tita? Yung mga bansang yung mga bansang pinagkuhanan. Yung mga bansang pinagkuhanan, hindi rin sa kanila yun eh. Diba, sabi nga. Sino? Yung kumuha. Yung kumuha, hindi rin sa Yung kanila Japan. yun, oo. Ayan. Hindi Ngayon, sa kanila yun, sapagkat loot nga yun eh. ang problema ng Japan, yung isa na uwi niya. That's Tapos their yung isa, problem. Oo. nasa Pilipinas. Kaya nga, nalubog. Talagang dinito na. Siguro, inano Tita, na baka ng- meron kang kamag-anak dyan sa Romblon. Marami. Punta tayo doon. Oo. No. Kaya lang, bawal yata pumunta ron sa karagatan dahil nandun nga Sa may yung barko. area. Okay. Opo. Pero yan, tita, yun bala yung ko isa. mag-aaral ng scuba diving. Alam mo ba, tita, nung pumunta dito si Bill Gates, nag-scuba diving, alam mo kung saan nag-scuba diving? Ayaw niya sa Anilaw. Diyan sa Romblon. Ayaw din niya sa Subic, doon sa Romblon. Because he knows something about it. Oh, wow. Di ba? Alam na natin yung mayayaman na yan. Pero, tita, anong lilinawin dahilan? ko lang, lilinawin ko lang, no? Hindi natin matiyak sa pinag-uusapan natin, tita, kung yung ayon kay Dr. Ernesto Gonzales na yon, na kayamanan ng Asia na nasa Pilipinas, ay ito ba yung tinutukoy doon sa may divine wealth? Pero babalikan ko, tita, na doon sa dokumentong nabasa natin na pinirmahan ni former and late President Cory Aquino, Corazon Cojuangco Aquino, ang divine wealth ay yung assets and properties of former and late President Ferdinand Marcos. Yun, tita, yung nakasulat doon. Kaya, hindi natin masabi kung yung nandoon sa Romblon na yon ay kasama ng divine wealth. Pero ang point ko dito, tita, is that there is a very strong possibility and I have good reasons to believe na talagang nag-exist yung kayamanan na yon doon sa Romblon, tita, ng barko na yon. Ang tanong ngayon, tita, sino ang namamahala sa kayamanan na yan, sa divine? At saka, andito yan sa nasasakupan ng Pilipinas eh. Bakit ang gobyerno, tanong lang po natin to. Tanong lang, tita. Bakit ang gobyerno ay, kung totoo yan, at maraming aligasyon na nagsasabing lumubog nga po yung barko na yan, na sangkatutak na kayamanan ang dala ng barko na yan. Kung totoo yan, bakit hindi pakialaman ng gobyerno at
iahon at nang makaahon naman ang ating bayan. O baka tita, Kasi nasa ano natin yan nasa teritoryo. sa ating teritoryo, meaning to say nasa atin yun. Baka tita ganito. Ito lang may sa pantaha ko lang naman tita. No? Baka meron ngang katotohanan yung kayamanan ng mga Marcoses na dineclare as divine wealth na actually dineclare yan tita no 1980s na ill-gotten wealth. Narinig mo ba yun tita? Oo naman. Kung Tinuturo ano-anong pa nga pinagsasabi nila sa mga Oo. Marcoses. Tinuturo pa yan di ba sa school Paano yun. magsasabing ill-gotten wealth? May pinag-aralan yung tao at mas magaling na abogado. Talagang kinita niya yan. At may pera naman sila. Hindi magaling daw titang magano Mag-magic. Sige, bala ka. Ganun daw. Yun Sige. nasabi tita no. Ngayon, kung ito tita ay merong reality no, ito'y reality, baka meron tayong nangyayaring conspiracy. Pwede. Kaya ano nga uli yung conspiracy? Basahin natin. Ano ba yung ibig sabihin ng conspiracy? Oh. Diba? Ito Ano sabi yan? nga nung tita, ang conspiracy daw, a secret plan by a group to do something unlawful or harmful. Example niya yan, tita. She served 5 years in prison for taking part in a conspiracy to sell stolen artworks. Nako! Tita, yung warlot, hindi ba stolen din yun? Oo. Okay, kung ibebenta natin, baka ano tayong conspiracy. Kaya nga. Pero marami palang tao na alam natin, dahil kahit sa mga dokumento na ipinakita sa atin ng ating kaibigang Ray Buendia na siyang unang nagtalakay ng divine wealth dito sa atin, ay pinakita niya talaga may conspiracy na nangyari. At ang mga taong involved doon ay totoong tao. At kilalang tao sa Pilipinas. Yung Circular 49. Nakapirma pa. Oo, Yes. diba? Yan Yun ngayon, tita, yung document na yun, no? So, merong 5 tao. Ang sangang tinatukoy niya doon, sabi niya, si Senator Leila de Lima, nakulong pa eh. Oo. Diba? Sabi nga pa niya, Senator, magsabi ka na ng totoo. Ayusin mo. Ganun-ganun pa siya. Nanawagan siya, di ba? Kaya nga, tita, no? So, you can, panoorin yung, go back to our, yung mga previous, live stream natin na kung saan nandun po si Ginoong Ray Buendia na nananawagan siya sa 5 tao na yun na pumirma po. no, yung tinatawag, tita, na Magic 5. Magic 5. Oo, di ba? So, tita, ngayon, gaano karami yun? 3,500 metric tons. Dollars bullion, tita, gold bullion. So, ang equivalent, tita, ay 3 trillion US dollars. Just imagine, 3 Daming pera. trillion. Where is that? Di ba? Na Ngayon. kung saan sila raw ang pumirma doon. Ito ngayon, tita, yung interesting. Asa na po yun? Ang interesting doon, tita, yan ay dineclare ng mga news station na fake news. Wow. Di yun, tita. Fake news daw yon. Fake news. Pero actually, tita, meron akong nakitang isa pang document no, na related tungkol doon sa Circular 49 na yon. No, na itong mga institutions na ito ay talagang notified about doon sa presence nung kayamanan. Kayamanang pinag-usapan na yan. Si Doc Benedict. Ay, Doc, ano lang to Doc Marites is Benedict, watching. PhD is sa'yo, watching. Kumusta po kayo, sir? Thank you Sabado. for watching po. Sa Sabado yan, si Doc Benedict sa Revalida. So, yun ang pinag-uusapan natin, tita. No? Dineclare ng mga news station na yung lumabas na yun na case, no, yung allegedly 3,500 metric tons of gold ay fake news. Sus Mariosep. Alam niyo po, naalala ko tuloy yung mga pronouncement ng isang malaking network dyan eh. Ang ating studio ay pawang katotohanan. At katotohanan lamang. Wow. Sana po katotohanan talaga. Yung iba, no? Ngayon, tanong doon, tita, no? Kung tama itong mga news network na ito na nag-declare, ito mga kinikilala ito sa Pilipinas, tita, no? Na sila yung mga tagapag-circulate ng news. Dineclare nila na ito ay fake news. Okay.
ang mga puzzle diyan sa talakayan yun nila Sir May Chairman ebidensya Ray. ng mga nakapirma. Hindi, ang tanong pa nga dun, tita, Mm. bakit yung ombudsman ay walang Ginawa. in public Yun, na announcement oo, na, na walang merit yung Oo, ano na yan. walang ganun. Biglang nawala. Oo. Hindi kaya dapat, tita, sumulat tayo sa ombudsman? Sinasabi nga po natin kay Ginoong Ray Buendia na ipagpatuloy niyo po yan at sabi nga niya, ang dami niyang mga sulat na nakarating sa mga otoridad, Oo, di ba? iba't ibang offices. At sa mga international. Ako lang, tita, na curiosity ko lang, what if tayo kaya yung sumulat sa ombudsman inquiring about that alleged Pwede. conspiracy? Inquiry lang naman yan eh. Oo, di ba? Oo. Baka Walang sabi- masama doon. Baka sabihin sa atin, such a thing doesn't exist in the ombudsman. Let them At least answer. official document yun, di ba, Okay, tita? okay. No? Para lang sa sarili nating Well, curiosity. that's good. No? Oo, di ba? Gawin natin yun, Okay, tita. No? sige, Di ba? sige. Okay, Tulungan so yan ang natin. gagawin natin. No? That's one. No? Oo. Ngayon, tita, again, no? Kung ito ay mayroong katotohanan o social reality, tita, tapos ito'y pinagtatakpan dahil merong masamang balak yung ilang Yun ang grupo. masama eh. Only those people Conspiracy. there is a conspiracy that is going on, sabi nga. At pinatunayan nga ng dokumentong pinirmahan ng 5. No, kung Diba? ganyan kasi, tita, pinagnanakawan ang bayan Yes. ng mga opisyal ng gobyerno. Opo. Diba? Kaya Kasi dapat mga heads ng mga magising ano to, po diba? tayo Mga at heads. dapat nga sumulat. Opo. Kaya nga. yan ngayon, tita, yung kaya yun pinag-uusapan natin ngayon. No? Kaya meron tayong program ng Divine Wealth kasi ang gusto nating malaman yung katotohanan dito no. Ang mga Mr. Samuel Asintado Gabot. Magandang hapon po. Magandang hapon, sir. Thank you for hapon, sir. for watching. Salamat po, sir Samuel Gabot. Opo. Ayan, mag-ingat kayo pagka inasinta kayo. Aasintahin kayo niyan. Kaya nga, very soon, he will be back sa ating programa. Tama-tama. Tumahimik kayo. OJT. Opo. At ano kayang opinion dito ni Nako, matindi yan. Sammy Gabot, Pagka nagbigay ng opinion yan, baka matulala sila. Tita, ang mga challenges dito sa atin, di ba? Una, itong mga documents na ito, dapat makompile natin to di ba? Meron naman tayong supposed to be compilation yan na binigay ng, di ba, mga dokumentong every time na nandirito po si Mr. Buendia, nagbibigay sa atin ng di ba? So, yun, tita, meron tayo dapat na compilation. Dapat para anything happens. Tapos, tita, incumbent din sa atin, tita, yung question kasi, yung inquiry na, ito bang mga document na ito ay authentic? Yan, opo. Diba? Kasi may mga nakapirma na talaga mga authority from ICC, from international, etc. Diba? UN, United Nation Association. ICJ. Yes. Alam natin, tita, yung mga, Mabibigat totoo yun yan. Diba? Opo. May United Oo, Nations oo. talaga, di ba? Tas Kaya merong nga, kapanipaniwala. Isa naman kukunin ni Mr. Buendia yun kung siya ay sumulat at siya ay sinagot. Tapos hindi pala totoo. Tapos hindi pala totoo. Ano kasi nungalingan yan, di ba? Yan, Pero, tapos, tita, ang pinakahuli, sumulat siya sa World Bank. yan nga. World Bank ba o ADB? ADB. Asian Development Asian Bank. Development Oo. Bank, di ba? Kasi tungkol dito sa mga usapin na ito, no? So, nakita natin yung dokumento, no, na pinareceive pa sa atin, no? So, yan, tita, no? Medyo ubos na yung oras natin, kaya tita, nga, no? well, next time around tatalakayin natin to ulit. Kasi napakaganda po nito at ini-encourage po natin ang lahat na tumutok po sa ating Ibitalakayan dahil only in the Elizalde Broadcasting po ito tinatalakay. Kasi it so happen na ang ating pong kaibigan si Ray Buendia, Dito pinili niya itong Elizalde Broadcasting na magpaliwanag po sa sambayanan. Tungkol dito Yeah, sa, that's why po ito ay pinapaliwanag natin at binubusisi. Kaya tama yung sinabi mo, Chota, sumulat ka. Magaling po kasing writer itong si Mr. sulat po Chot tayo, Velasquez. Kasi nga yun, tita, no, ang interest natin is to find out whether itong divine wealth na ito ba ay isang urban mythology o isang social reality na may nangyayaring conspiracy. Yan, Yeah. tita, yan. I think
Yung huling sinabi mo, mas yung mabigat. Yan ang mabigat. Kung urban O, mythology, ayan o, magandang pag kwento lang. napatunayan natin yan sa pamagitan ng mga dokumento at pagpapaliwanag, kayo na po humusga. Ayan, tita. Yun Diba? ating isisawala. Okay po. No? Sige, So, tita. hanggang sa muli, mga minamahal nating taga-subaybay. Pero bago ho tayo mag-hiwa-hiwalay, pansamantala, nais ko pong batiin ang aking minamahal na komadre who is celebrating her birthday today, Miss Merlin Añonuevo. Oh, Mare, happy birthday sa'yo, po. ha. Salamat at ikaw ay inabot din ng ganyang edad. Ilang taon na ba ano siya, pa? tita? Mahalos kasi edad ko yan eh. 37? Oo, mga ganyan. Pero abutin pa yung 100 mahigit. Okay, Mare, carry on. Ha? Happy birthday. Sige po. At saka, please don't forget to follow us, share us, and subscribe us sa ating pong YouTube channel at sa ating Facebook channel. Ochot, baka may gusto kang batiin. Well, tita, ang gusto ko lang siguro siyang batiin ngayon ay yung mama ko na magpagaling ka, ma, no? Kasi meron Pagaling po kayo. findings ng doktor na cervical spinal stenosis. Meron talagang mga common pala yan, tita, sa mga Sa mga elderly. elderly. And sen, yung aking mga anak, no, lahat ng mga nakikinig natin, no, may mga followers tayo. Yung mga OJT natin, tita, no? Okay, thank you Okay, very much sa sige. inyo. Salamat kay Jana, siya ang nag-operate ng ating OBS, no? And Lizardo and Reynaldo. Si Ray Allen, no? Ray At Allen. ang school nila ay Magagaling na Electron bata. College of Technology. Okay. No? So, nag-OJT natin sila. At yung kanilang coordinator ba, teacher na, Miss Naida, no? Oh, and so, Okay. Ma'am Naida, no? We're looking forward to meet you. Yeah, alright. Ano pa tayo, no? Good content daw, sabi sige. ni Jana. Okay, tita. Okay, no? thank you so much. And don't forget, we always say, we love you all. Bye-bye.